Good morning mga kabokals. Ayan, hindi ko pa nadala dun yung ating mga Dong Xiaobo. Yung ating cross Dong Tao Xiaomu. Andito pa rin sila. Pero, dadali na po natin ngayon yan. Ayan. Ayan, dadali natin sila. Ayan, ito po yung ating looking good po yung dalawang napisa natin na additional Dong Xiaobo. Ayan, looking good naman po sila. So ito, bago tayo tumungo sa farm ay nagcha-chop muna ako ng ating gagamiting Padre de Agua. Ayan. Ito po yung ating ipapakain sa ating mga alaga. Fresh na fresh mga kabukal. So ako na nag-harvest niya kahapon kasi wala si Emon, hindi na nagre-report sa akin. So ito, cha-chopping ko muna para makalarga na tayo. Ayan na mga kabokals. So ito na yung ating chopped Madre de Agua. Oh. Ganda mga kabokals. Oh. Ayan oh. Ayan po ang ating daily routine bago tayo pumunta sa farm. Mag-chop ng Madre de Agua. Ayan. Ito naman tayo sa farm at magpapakain tayo ng ating mga manok. Pakita mo na natin yung kakainin. Wait lang. Ayan mga kabokals. Ito na oh. Ito yung tinatrabaho natin kaya yung chop natin. So nakamix na po yan. 25% Madre de Agua, 75% layer feeds. With egg booster. Ayan. Yan lang. Ito na. Dito. Ano mga kabokal, sanay na talaga yung ating mga decaf browns na kumain ng mixed Madre de Agua. Ayan. Para makita nyo ako. So, imagine guys kung wala po tayong Madre de Agua, napakataas po ng ating feeding expenses. Pero ito, mapapansin nyo mga kabokals, ngayon po, hindi po tayo masyadong nagtataas ng Madre de Agua. So, naka 25% na po sila. Kasi,
kasalukuyan po lang po silang nagbo-boom sa pag-itlog. Ayaw naman natin silang biglain habang nagbo-boom po yung kanilang pag-itlog kasi baka maantala po or maka-epekto po sa kanilang pag-itlog. Kasi kailangan po nila yung layer feeds para po mangitlog sila. Gawa nung wala po silang kasamang rooster dito. Talagang umaasa lang po ito sila sa layer feeds na pinapakain natin para sila po ay umitlog. Ayan. Kaya po, 25% lang po muna ang ating binibigay na Madre de Agua. Pero may kasama pong egg booster yan. Pero gawa nung gaya nga nasabi ko sa last vlog ko, hindi po natin sila ibababad sa egg booster ha. Pagka ito po sila ay 100% na kanilang pag-itlog, ay tatanggalin na po natin yung egg booster. Siguro pasundot-sundot na lang, mga once a week, twice a week, ganyan. Pero hindi na natin sila talagang itotodo sa egg booster. Para din po, wag sila masyadong mapuwersa sa pag-itlog. Yan, ayon din po kay Sir Juan Agriventure, yung aking pong pinagpunan nitong ating mga, nung 4 months old pa sila nung nakuha ko sa kanya. In-advisean nga niya ako na, or sinuggest niya, na hindi naman po talaga kailangan ng egg booster. Gawa ng ito po ay talagang likas na mga layers. Mangingitlog at mangingitlog naman po yan kahit walang egg booster. Nandyan lang po yung egg booster para pang suplemento at pang tulak ng konti, kaya nga sinabing egg booster. And then hindi naman po natin siya kailangan talaga na ibabad sa egg booster. Pero madako tayo dun mamaya sa ating mga thunders. Yan, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero ito po muna. Ayan sila mga kabokals. Ayan. So ito, yung ating mga 6 months old na sila ngayon mga kabokals. So ito po, out of 80 heads na binili natin, isa lang po ang mortality natin yan. Isa lang po. So far so good. So yan, dumako naman tayo sa mga thunders natin. Ayan mga kabokal, so nandito tayo sa ating mga thunders. Ito nga po ay malapit na maghiwa-hiwalay. At mag-start na po tayo mag-breed. So ito po sa mga bago sa channel ko, ito po ay nabili natin ng calves na mga kabokals. And then i-recondition natin. Napakinabangan pa natin ng ilang buwan para makapagbenta po tayo ng table eggs. Kaya lang ngayon ay gagamitin na natin silang breeders kasi nag-start na po mag-egg yung ating mga bata. So ito po sila ay magiging breeders na. Ngayon, bilang breeders, kikita pa rin tayo sa kanila kasi magbebenta po tayo ng fertile eggs at kung mayroon po maghahanap ng mga sisiw ay pwede rin po tayo magpapisa ng mga sisiw gamit po ang ating DIY incubator. So ayan naman po ang susunod na gagawin natin sa kanila. Ito nga pala, hindi ko na ipaliwanag, sorry. Itong ipinapakain ko sa kanila ngayon mga kabokals. Wala na, naubos na. Ayan, ito. Ayan. Ito naman po ay 50% Madre de Agua, 50% layer feeds. Yan. Kaya lang, pagka pinaghiwa-hiwalay ko na sila, mag-umpisa na po sila mag-transition sa breeder. So, iibahin na natin, gagawin na nating breeder po ang kanilang 50% and 50% pa rin ang Madre de Agua. So, nakita niyo yung pagkakaiba. 25% po sa mga bata natin, sa kanila po, gawa ng gagawin na natin silang breeders, o pwede na nating itodo ng 50%. So doon pa lang, malaki na po ang ating matitibit sa pagkain, sa commercial feeds. Gawa ng libre naman po natin nakukuha ang ating mga Madre de Agua. Gawa ng tanim lang po natin sila dito. Ayan. So yan po ang ating mga plano dito sa ating mga Kaya mga kabokal, so dito naman po tayo dumako sa ating mga breeders. Yung ating Dongtao, Shamu Dumpo Giant, ayun po si Tanaka,
and yung ating mga dominant CC, and andyan sa kabila, ayun yung ating Rhode Island beer. So ito naman po ay 50% darak sa mais, 50% chopped Madre de Agua with egg booster. Kain tayo. May itlog si Dong Tao, mga kabokals. Ayan. So dito naman tayo sa dalawa nating magigiting na dominant CC. Okay. Yan. So ito po ang ating mga currently breeding. Hindi pa pala breeding to. Magbi-breed pa lang. Pero yung mga Dong Tao at Shamo, yun ang currently breeding. So yan. Yan po ang kanilang pakain. Yan po ang ating pinapakain sa ating mga breeders. Ayan, so punta naman tayo sa ating mga chop suey area ng ating mga manok. Uy! Ala! Agoy, agoy! Namisa na pala to.
Ito, 2, 4, 6. Saan ka galing? Saan galing to? Dito galing to. Ayun. Doon siya galing mga kabokals. Oh. Lumabas na. Ikaw, ang dami na may itlog oh. Mga bago yan mga kabokals. Ayun oh. Kita nyo ba? Can you see the look? Mga bago yan oh. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Wala na ba natira doon? At nilabas mo na yan? Ako po. Sige, mamaya na. Ikaw. Mukhang namimisa na rin to ah. Kayo? Namimisa na rin ba kayo? Yan. Mamaya na. Teka, wait lang. Mamaya ako na ipapasok yung mga kabokals. Ito, pakainin ko muna yung ating mga chop suey. Yung ating mga halo-halong manok dito. Pero unahin natin yung white leghorns. Ito po yung ating mga white leghorns. Okay na oh. Laki na mga kabokals oh. Yung ating white leghorn oh. Ano na kayo? So ito naman mga kabokals. Ang pakain natin sa kanila. Ano ba to? 75% Madre de Agua, 25% na lang yung darak sa mais. So, pakonti ng pakonti. Mamaya, puro Madre de Agua na lang. Hindi, joke lang. Hindi, konti lang kasi ang binibigay kong darak dito sa ating mga labo-labo. Gawa nung standby sila eh. Naka-standby mode naman sila eh. Hindi sila for breeding, hindi sila for laying. So, mga tambay lang sila. Kaya, tinitipid natin. Pero hindi tipid. Kasi 75% yung Madre de Agua, mga kabokals. Ang dami niya, no? So, yan. Ito, wala na vitamins muna. Standby nga sila, mga tambay nga sila, di ba? Pag vitamins mo pa, tambay nga, Joke lang. Ayan. Makain na kayo. You want some? You want some more? Yan mga kabokals. Hindi mo tayo sa ating mga labo-labo. Yan mga kabokals. Ayan o. Lakas kumain, diba mga kabokals? Halos dahon na lang kinakain nila na yan. Dahon na masustansya. Lumalabas yung pagkabisaya ako. Diba? Madre de Agua yan. Ito naman ang ating mga rooster. Ito mga naka-standby ito kasi mga gagamitin natin to in the future eh. Lalo na to si Deca Brown Asil. Gagamitin ko yan sa tamang panahon. Lakas din kumain, no? Kanya ba yan? Ito si yung isa nating Kabir, Rhode Island na gagamitin natin sa mga Deca Brown. Lalabas natin si lalabas natin si Pogi. Lumabas na. Lumabas na si Pogi mga kabokals. Pogi ito eh. Pogi mga kabokals Stop toy ko eh. Yung ating Brahma Rooster.
Sarap yakapin ng ano, ang lago ng balahibo niya. Para siya stop toy. Dali. Ayan o, mga kabokals o. Madre de Agua lang din kinakain yan. Ni Brahma Rooster natin. Yan, nilin natin dito. Andito yung ating Pure Kabir Rooster. Yung nag-isa natin Pure Kabir Rooster. Ayan. Ayan yung ating Pure Rhode Island na si Kenny the Roger. Dito pa rin. Teka. Wait lang. Ito nga. Yan o. Mother de Agua lang yan mga kabokals o. Gawin nyo sa ganitong karaming manok. Dito sa area na to ay kalahating kilong darak sa mais lang oh. Magkano 10 piso lang yung mga kabokals, di ba? Oh, napakain na natin ng maayos yung ating mga alaga. So. Ba? Gusto yan mamaya. Subutin nila yan. Ayan mga kabokals, nahuli ko na yung mga bagong ducklings. Nilagay ko muna dito, mamaya ayusin ko pa ito. Ayan sila, 6 sila mga kabokals. And ito, pakita ko sa inyo yung mga nauna. Yung nauna nating ducklings nung isang araw. Ito, hindi ko na nasapinan nyo, wala akong karton eh. Pero tatanggal ko na rin yung sapin nito. Ayan, okay naman sila. 11 pa rin yan mga kabokals. Looking good. Ayan, pagkain nila, starter, tubig sila. Ganyan din gagawin natin to sa isa. Ayusin ko pa yun. Ayan. Mamaya tapusin ko lang ito, papakain ko. Tignan nga natin mga kabokals kung may natira pa. Oh. Wala na. Ito wala ito, maliit. Wala na mga kabokals. Cleared na. Tabi ko lang ito dito. May awalisan ko. Ayan muna sila. Kasi ito tatakpan pa natin kasi may naglilimlim pa isa doon. Ayan. Natakpan ko yan kasi yung anggi mga kabokals pag umuulan naanggihan sila kaya kailangan niya nakaganyan may takip. Ayan o. Ganyan dapat. So ito wala. Puro negative na to. Ay puro shell na to. Yan. Galing. Ang galing niya. Ngayon naman mga kabokals. Nandito tayo sa area ng mga kambing. So ito naman sa kanila ay 50-50 ratio. Darak sa mais, Madre de Agua, and then may molasses, asin at saka vitamins. Ayan. Pero yung vitamins natin hindi araw-araw. Ano yun? Every other day po. Vitamin Pro po ang ginagamit natin. Ayan, ang nagtatanong. Narinig ko may nagtatanong eh. Joke lang. Ayan. Pasensya na kung makalog mga kabokals.
Yan, so ito po ang kanilang unang kinakain, and then mamaya damo or dahon ng saging, kung ano pong available na makuha ko. Siyempre, yung ating bida na si Dagul. And yun, si Little One dito, nakakulong. Ay, nakakalimutan ko, sorry. Yeah. Share ka na lang. Hindi. Share ka na dyan. Ayan si... Ayan, mga kabukal, si Diego, yung ating dong daw. Pinapashare ko na lang doon sa mga kambing. Ayan siya, dyan na rin doon siya kumakain. Ayan. Ayan. Yan po sila. Si Diego yung malakas na rin kumain ng Madre de Agua yan. Siyempre si Dagul. Ang ating bida. And si Little One. Yan po, si Little One. Yan. Okay, naman tayo sa iba. Yan mga kabukas, dito naman tayo. Ay, sorry. Ito nga pala ay 25% Madre de Agua. Ay, sorry. 25% darak sa mais at 75% Madre de Agua. So, kalahating kilong darak sa mais at 1 kilong Madre de Agua chop. Wala nang ibang halo. Yun lang mga kabukas. Kasi ito na mga pato naman natin. Ano naman to, matitibay naman to. Saka iba ang resistensya nito. Kaya hindi na natin sila masyado binibigyan ng mga suplemento. Basic na basic lang yung binibigay natin sa kanila, which is yung Madre de Agua nga at saka yung darak sa mais lang. Yan po ang kagandahan sa pato, hindi masyadong maselan. Pinapakain nga lang po ng mga minsan tira-tira yan eh. Yung mga kanin-kanin na tira-tira, parang kanin baboy. Minsan yan lang din pinapakain sa kanila eh. Yan po isang kagandahan sa mga Muscovy duck. Ayan. Yung iba, asola. Yung iba, yung pinagayata ng nyog. Yung sapal ng nyog. Yan. Pero tayo, ay Madre de Agua. Yun ang available sa atin eh. Kung ano naman pong available, yun ang ating gamitin. Basta importante, makatipid tayo. Yan yung mga alaga natin ay malulusog pa rin. Ayan sila. Nakakita nyo naman, nagpo-produce na naman. Meron naman tayong bagong 6 na ducklings. Ayan, marami pa tayo naglilimlim dito. Bali, 4 pa yung naglilimlim na yan. Okay, so alright. And ito naman yung ating mga baboy, mga kabokals. Ayan, si Canor. So, ito po ay 50-50 ratio naman. Ayan, 50-50 ratio po ang banat natin sa mga baboy. Ayan. So, isa't kalahating kilong darak sa mais at isa't kalahating kilong chopped Madre de Agua with molasses, asin, and then vitamins every other day. And then sabaw, sinasabawan natin. Ayan. So, yan po ang ating pakain sa ating mga yobabs. Ito po si Kimberly, malapit na po. June 25 po ang kanyang ika-114 days from the time na nabulugan siya. So malapit na naman po tayo magpaanak ng yobabs. Abangan nyo mga kabokals. Si Kimberly naman, this time yung ating mule foot. Yan, mule foot yung mga kabokals. Ayan, mule foot. Wala pong hati ang kanyang kuko. Mule foot. Yan, so sa mga gusto po ng mule foot na bake, baka may lumabas pong bake, abangan nyo po. Baka may lumabas pong mule foot na bake. Yan, abangan nyo lang po.
Ayan, ito si Basha. Yan, pasensya na kayo, medyo madilim na lobat na po tayo. Wala tayong ilaw sa ating camera. Yan. Okay, so alright. So yan po ang ating Madre de Agua. Gamit na gamit. Inat na inat. Banat na banat. Ayan. Ang ating Madre de Agua. Mga kabokals. Napakalaking bagay po ang aking pananim na Madre de Agua. Mabuti na lang at naisipan ko pong magtanim ng Madre de Agua 6 years ago. Yan. Imagine po, 6 years ago. Napakarami na po nila ngayon. Paunti-unti po dagdag ako ng dagdag na pananim. Sa kanila din po nanggagaling. Putol, tanim. Yan po ang ginawa ko. Kaya dumami po ng ganyan yan. Madre de Agua, high protein, high calcium, may mga minerals, at maayos na maayos pong pakain sa mga alagang hayop. Wala pong toxic effect sa kanila. Madre de Agua. Ayan mga kabokals, so yan po aking daily routine. Araw-araw, paikot-ikot. Yan lang po. Ganyan po ang ating daily routine. So ngayon po, tanghali na. So pack up na. So isang ikot pa ako kasi magpapainom naman ako. Pero hindi ko napapakita kasi painom lang naman yun. Tubig na lang po yun. So start na naman ako sa Decal Brown. Paikot na naman yan. Yan po ang aking sistema dyan. And then saka pala ako makakauwi. Pahinga ng kain, pahinga ng konti. Uulitin ko na naman yung mamayang hapon. Parehas mga kabokal. So tiyagaan lang talaga sa larangan po ng paghahayupan. And ito nga po, ipinapakita ko sa inyo ang isang pamamaraan ko po. Kung bakit nandito pa ako. Kung bakit nakaka-survive po ako. Sa dami po ng alaga ako. Sa dami ng pinapakain ko araw-araw. Bakit nandito pa si Kabokals? Ayan po ang aking sikreto mga Kabokals. Ayan po. Madre de Agua or anumang alternatibong pakain na maaari nyo pong ipangdagdag sa commercial feeds or drug na inyong ginagamit, na inyong binibili para po mabawasan ang inyong expenses. Kasi imagine po kung wala po tayong Madre de Agua na ginagamit, imagine nyo na lang po yung ratio na ginagawa natin araw-araw. Napakagastos mga kabokal. So hindi po talaga kikita. May mga pagkakataon po na malulugi pa pagka tayo nagbenta. Ayan, naputol mga kabokals. Pasensya na, lobat na, 2% na lang. So mamadali na natin. So yun nga, kung meron po kayong diskarte sa sarili nyo, na kung saan ay makakatipid kayo sa larangan na paghahayupan, gawin nyo po. As long as gumagana ito mga kabokals, wala pong problema dyan. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-iisip ng mga pamamaraan kung paano tayo makakatipid, pero hindi po nako-compromise ang kalusugan at ang performance ng ating mga alaga. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals. Shoutout po sa inyo lahat, sa mga silent viewers ko po, shoutout po. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, ingat po kayo dyan. And yan, hanggang dito na lang mga kabokals. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ng ating amazing na buhay.